Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang araw mga bata! Magandang araw din po! Kayo po ay pakitingnan muna ninyo ang inyong paligid kung malinis ba. Tapos na ba mga bata? Opo! Maaari na kayo magsubo. Ayun. Kung tinawag ko ang inyong pangalan, sabihin ninyo, narito po ako. Marjano Melody. Naririto po ako! Marjano Jalaros. Naririto po ako! Lagatik Michelle. Naririto po ako! Ngayon, mahusay na nandito kayo lahat. So ngayon, may nakakala ay, ngayon naman ay meron ko sa inyong ipapabasa ng mga alitutunan dito sa ating silid-aralan. Ang una ay makinig ng mabuti sa guro. Bakit nga natin kailangan makinig ng mabuti sa guro? Okay, para matutunan nyo tinuturo. At ang kasunod naman ay itaas ang ating kamay. Ano mga ulit itataas natin? Kamay po! Okay, kung gano'n. So, may naalala ba kayo na ating aralin noon? Opo! Ano nga ba yun? Konsepto po ng pamilya! Konsepto ng pamilya. Ano ba meron sa konsepto ng pamilya? Jella? Ang konsepto ko ng pamilya ay binubuo ng tatlo. Ang una po ay ang two-parent, single, at extended family. Okay, kung gano'n. Handa na ba kayo maglakbay kasama si Dora? Opo! Kung gano'n, natutuwa ako. Meron ako nitong inihanda isang couple kung saan huhulaan nyo ang nasa loob nito. So, maaari bang pumunta dito ang isa? Para hulaan ang nasa loob nito at sasabihin sa akin kung ano yung kanyang nakuha. Payong po. Okay, payong ang kanyang nakuha. Iba mo naman kaya yung iba. Jacket po! Okay, jacket ang nakuha. Ikaw kaya, Michelle? Sombrero po! Okay, sombrero. So, sa mga nakuha nyo kaya, ano yung mga naisip nyong mga dito para sa kung saan yung ginagamit yung payo? Pag maulan, ano po siya, pang protection po siya sa sa init at sa ulan. Okay, pang-protection siya sa init at sa araw. Ay, bakit naman kaya itong jacket? Saan kaya ito? Kapag malamig po. Kapag malamig, ito ay ating sinusuot. Yung sombrero kaya, para saan ang sombrero? Pag mainit po! Okay, pag mainit. Kung gano'n naman, ay gusto niyo bang maglaro? Opo! Meron akong inihanda dito. Ang tawag dito ay ipasa ang mensahe kay Dora. So si Dora, ako yun. So bubulong kayo dito ang pangkat-isa at pangkat-dalawa. Bubulong kayo dito at babasahin nyo. Ang gagawin nyo, magpapaunahan kayo doon sa nabasa nyo. So ang tawag makahula nun ay merong puntos. Okay, pwede ba kayong tumayo? Kasi maghahagay kayo. Okay. Sige. Okay. Sir, kung dito, Isa mo yan na. Sige, ulit. Magbabasa ka tapos i-forward sa kanila salita. Kailangan tama. Okay, ano sagot? tumawag ng tulong. Okay, tumawag na. Tama ba yung tumawag ng tulong, Michelle? Opo! Okay, tama. O, ano naman? Ano naman? Okay. Tandaan nyo ha, tandaan nyo yung mga sinasabi.
daw po ang hangin. Umiinip. Tawag ang umiinip ang hangin? Okay, kasunod. Sige. Ano? Ano daw po? Ano daw? Ano daw po nakuha? Mag-ingat sa bahay. Okay, tingin sa bahay. Okay. Tapos na. Okay, nasiyahan pa kayo sa ating ginawa? Apa! So, ano ang mga napansin ninyo? Melody? Ano po siya ay? Tungkol po siya sa mga pag-iingat po. Huwag niyang pag-iingat. Saan mag-iingat kaya, Dela? Kalamidad po. Sa kalamidad. So, bakit natin malagang sundin yung mga mensahe ngayon? Michelle? Bakit natin kailangan sundin yung mensahe ngayon? Para mag-iingat po. Okay, para mas magaling. So, ang mga mensahe ko ay tungkol sa ating panahon, sa kalamidad sa ating komunidad. Ngayon, nagpag-usapan natin ang iba't ibang kalamidad na nararanasan natin ngayon. So, ang panahon at kalamidad sa sariling komunidad. Okay? Mula sa buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Abril, mararanasan natin ang tag-init. Okay, kaya ano mga ngayon buwan? Nobyembre hanggang Abril. So, nararanasan natin ang Tag-init. so, samantala naman sa buwan ng Mayo hanggang Oktubre ay ang tag-ulan. So, marami ang pagbabago sa buwan ng tag-init at tag-ulan kasi depende yun sa klima ng ating bansa. So, dahil sa epekto ng global warming o yung pag-init ng ating daigdig, sa bawat uri ng panahon, maaari tayong makaranas ng iba't ibang sakit, kagaya ng lagnat, ubo, sore eyes, allergy, at iba pa sa panahon. Kayo ba, nakaranas na ba kayo ng magkalagnat? Di ba mahirap yun? Opo, dito kami nakapaglaro. Kasi hindi kayo makapaglaro at hindi makapasok sa school. Ngayon naman ay ating tunghayan natin ang mga kalamidad at ang epekto nito. So, una ay ang lindol. So, pakibasa? Ito ay pag-ibig o pag-ulan ng lupa. So, ang lindol ay nararanasan natin kapag nagyanid na yung lupa. So, anong gagawin natin kapag naglindol? Nagdadaw, cover and hold. Kailangan natin maganyan na cover and hold. Saka dapat sa may lamesa muna tayo. Or kaya pagkatapos doon ay lalabas tayo sa ground. Okay, ang kasunod ay baha. Pakibasa? Dahil ito ang maraming tubig ulan na nakakasira ng pananim. Alam niyo ba yung baha? Opo! So, nakaranas na ba kayo ng pagbaha? Opo! Doon po kami naliligo. Pero dapat, hindi pinaliligo sa baha kasi baka magkaroon kayo ng sakit. Lalo na sa kapag maraming mga ilang daga at saka ibang mga hayop. So, kasunod naman ay bagyo. Ito ay may dala ito, malakas na hangin at ulan na nakakasira. At tulad ngayon, meron tayong paparating na bagyo, kaya dapat mag-ingat tayo lahat. Okay, ang kasunod naman ay sunog. So, kapag nagkaroon ng sunog, maaari tayong mawala ng tirahan dito. Lalo na itong sunog na to ay lagi nangyayari sa kamay nila. Kamay nila. Oo, sa Manila. Kasi dikit-dikit ang mga bahay doon at once na may nagsinti doon ng apoy ay lahat na kasama. So, ang kasunod naman ay ang pagsabog ng bulkan. Okay, pabasa? Delikado sa kalusugan ng tao at hayop ang usok at apoy na dala nito. Okay, ang pagsabog ng bulkan. Katulad na lamang ngayong Mayo, sumabog ngayon ang bulkan Mayon.
So ngayon, ano nga ulit ang mga panahon at kalamidad sa ating komunidad? Tag-init At tagulan. Yun ang dalawang panahon. At ito naman yung mga kalamidad. Ano una? Lindol, baha, bagyo, sunog, pagsabog ng bulkan. So ngayon ay bibigyan ko kayo ng sitwasyon. Hatiin ko kayo sa tatlong grupo. Okay, para sa unang grupo, ang kanyang gagawin ay gagawin niya na yung bagyo. Sa'yo yung bagyo, sa'yo yung baha at paglindol. Gagawin mo ng senaryo. Kapag anong gagawin natin kapag mayroong bagyo? May baha, may lindol. Okay, narito ang pamantayan. So, ang una ay pag-unawa sa sitwasyon, 5 puntos. Pagganap sa kanyang papel sa kanyang gagawin, 5 puntos. Kooperasyon ng grupo, 5 puntos. Pagkamalikhain at presentasyon sa ating ginawa, 10 puntos na may kabuuang 25 puntos. Okay, handa na ba kayo? Apo! Okay, maaari na kayong gumawa. Meron kayong 5 minuto. Okay na ba? Ang grupo ay maaari na i-presenta dito sa unahan. Ito. Sa iyo ang bagyo. Sa akin po ay yung bagyo. At ang naisip ko pong sitwasyon ay may isang pamilya na nasa isang bahay. Tapos dumating yung malakas na hangin at malakas na ulan. Ngayon, hindi sila makalabas ng bahay. Para mabuhay sila sa loob ng 2 araw, meron silang pinabing emergency kit o yung paghahanda. Ito ay ang merong flashlight, merong mga pagkain kagaya ng dilata, at merong mga malilinis na gamit, ganun din ang gamot. Para ligtas sila at buhay sila sa loob ng 2 araw. Yun lang po. Okay, mahusay. Palakpakan natin ang unang grupo. Ano tayo sa pangalang grupo? Yung sa amin naman po ay tungkol po siya sa baha. So, ang aming sitwasyon po ay mayroon din pong isang pamilya na na nasa may tabing dagat po. Tapos po ay sila ay nang napansin po nila na hindi po natigil yung pag-ulan, naglikas na po sila dun sa mga kamag-anak po nila na mga magaganda po ang bahay at matataas po yung bahay na hindi po maabot ng bahay. Okay. Kaya po, ligtas po sila. Okay, mahusay. Bili na sila ng palakpak. Okay, ang inyong grupo. Sa amin naman po ay lindol. Ang sitwasyon po ay nasa school po yung mga bata. Tapos po, nung naglindol, po sila sa ilalim ng lamesa. Tapos po, nung natapos na po yung lindol, pumunta na po sila doon sa walang mababagsak na item po. Ito po. Okay, mahusay. So, bigyan ninyo ng palakpak ang bawat isa. Okay, kung gano'n ano nyo ng ating talakayan. So, ano naman ang dalawang uri ng panahon? Tag-init at tagulan. Ano ulit yung mga kalamidad sa ating komunidad? Lindol, baha, bagyo, sunog, pagsabog ng bulkan. So, ano ang dapat natin gawin kapag may kalamidad? Mag-ingat po. At
inyong komunidad sa panahon ng tag-init, tag-ulan, at may kalandan. So, kamusta ba mga bata? Kung gano'n, tapos na, maaari ba kayong magsitayo para sa ating panghukas ng panalangin? Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.